Eto mga kapatid, pinapanood ko yung isang video dito sa TikTok ni Doc Willie. In-interview yata siya doon ni Jessica Soho, ni Ma'am Jessica. No? Tapos isa to sa mga nakita kong comment na baka si Doc Willie ang maging daan para ma-upgrade ang medical actions sa atin. Which is ang maganda lang na merong, dati kasi ganito po eh. Ang isang industriya o ang isang profession, silang mga doktor, they just keep to themselves. Ano man yung hindi sila nagsasalita against the institution that they belong, which is tama din naman. Kanya lang, paano magkakaroon ng advancement o pagbabago kung hindi natin tinutukoy yung para sa kapwa natin. Siguro ang mindset nila is tayo nga doktor, namamatay tayo rito, ganyan, mas marami pa tayong pera, so meron laging advantages dapat, ganon. Si Doc Willie, ang nangyari sa kanya, bukod sa tingin ko meron siya talagang puso magserbisyo, naranasan niya and tumakbo siya sa politika, and parang ang tingin ko naging advocacy niya yung healthcare ng mga kababayan natin. Siya lagi niyang sinasabi, paano pa yung mga kababayan natin? Kung sa financial status mo titignan, Doc Willie is a YouTuber. Kumikita sa YouTube. Espesyalista pa. Ilan ba ang specialization ni Doc Willie? Dalawa ba? Or hindi ako sure ha, pero financially okay na okay. Ayos na ayos. Pero paano yung mga kababayan natin ordinaryo na magdaan siya tulad niya? What if may sakit na kagaya niya yung ibang kababayan natin? Paano? Diba? Hospital pa lang siya, he's talking about yung malalalim yung biopsy. Tagal-tagal nga naman dito sa Pilipinas. Sa amin dito sa Olongapo, dadalhin pa ng Maynila yan. 2 weeks. 2 weeks ka maghihintay ng biopsy result. Naranasan kasi namin eh. So, talagang tama siya ron. Diba? Siya naagapan yung treatment niya, binigyan ng gamot after yung mga tests na nagawa agad-agad. Dito hindi. Magalamatay ka na kung ano-ano pang test, ang tagal mo pa mag-aantay bago ka magamot. And sumuka ka na ng pera, hindi ka pa nabibigyan ng paunang lunas man lamang kasi tinetest ka pa nila. And napakahirap maging mahirap dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa healthcare. So, pipila ka pa sa PCSO, pupunta ka sa politiko, bibigyan ka na magkano lang. Ganon dito, nahihirapan ka na. Pag government hospital, yung kapatid ko, nabagok siya, nagpa-CT scan siya, pumila siya. Wala kasi kami noon eh. Pumila siya mag-isa, nahihilo ka na, concussed ka na, kapila ka sa government hospital, tagal-tagal ka nga sikasuhin, hindi mo naman masisi dahil syempre government hospital yun, lahat nga naman, hindi mo naman masisi, kanya lang talagang napaka-miserable, kulang ang nurse, kulang ang facilities. Yung mga private hospitals naman dito, merong policy ang hospital na kunwari, isara yung elevator at this hour, use the stairs. Paano naman yung mga bantay ng tao, ng pasyente? Diba? Pwede siguro magkaroon kayo ng policy na gamitin nyo yung stairs, pero yung publiko, yung mga alalay ng mga inoperahan o ano, dapat pwede siya ng elevator. Kaso nagtitipid siguro sila. Hindi ko rin naman masisi, business ang hospital. So nagkaroon pa nga ako ng problema dati because nung inoperahan ng tita ko, I am her nearest relative. Tapos meron siyang bantay na malapit sa kanya. And ako, syempre hindi ako pwede magstay doon kasi magpapakain pa ako ng aso, ang dami kong gagawin, and ako yung nagda-drive. Ako yung tagahatid sa kanila, ako yung taga-sundo during that time. So, kailangan ko lumabas. Yung parking, hindi maganda. It's either magbabayad ka ng mahal, depende sa hospital, or itotow ka dahil nasa alanganin kang paradahan. So, ganun ang sistema rito. Tapos, so, kailangan kong mag-hurry up na bumaba, check ko yung sasakyan.
kung nakaka-istorbo ba ako dun sa pinaradahan ko, alis ako. And then nung bumalik ako para i-check sila, ang sabi ko, papaano bababa yung kasama ng tita ko? PWD yun. Hirap maglakad during that time. Hirap siya maglakad, talagang ika-ika, meron siyang walker. Sana man, paano bibili ng pagkain yon? Paano mag-e-errand yon sa ospital? Sana man lang pinagamit yung elevator. So talagang nagalit ako. And once again, ako na naman yung masama. Galit sa akin lahat. Halos ipapulis ako nun. Ang salita ako dun sa mga nurse dun na mayabang. Mayabang naman siya that time. Although nagkapatawaran naman kami. Saka dun sa mga lalaking mayabang. Kasi syempre, trabaho nga naman nilang bantayan yung ospital. Ayaw nilang may nagagalit. Pero nagalit talaga ako. Sabi ko sa kanila, pag hinarang niyo ako rito, wawasakin. Talagang padilim na yung paningin ko eh. So dahil sa ang point ko lang naman, bagamat mali ako siguro magdilim yung paningin, pero kapag nakaramdam ka na may pinapabayaan yung mahal mo sa buhay, in a way na para kang inaapi, gusto mong manakit? Ikaw yung lumugar sa sitwasyon ko. And I've seen mas marami pang nagdanas ng mas mahirap sa amin. Lalo na yung mga mas mahirap nating kababayan. Ako, may sasakyan pa ako. Paano yung wala sasakyan? Paano nila itatrato yun? So, and kung talagang isipin mo, mapafrustrate ka sa bansa natin. How they treat people. Yun na lang eh. Very simple na pagtrato sa tao ng may paggalang, maximum tolerance, may paggalang. Kasi may sakit yun eh. Diba? If you are in the healthcare industry, diba? Bagamat pagod ka, naaawa kami sa'yo, you're talaga nga namang frontliner ka pag may pandemic. Pero putang ina naman, diba? May mga sakit yung ginagamot mo. Yan yung pinili mong profession. Then you show compassion. Sana. Hindi yung parang tratuhin nyo yung mga tao. Akala nyo mga basura, lalo na pag hindi mayaman, tapos umuusok yung tumbong mo pag gusto mong dumikit sa politiko para ma-appoint ka sa mas mataas na posisyon o kung anumang mataas na posisyon sa board ng ospital. Mga ganun-ganun eh. Diba? Nakaka-frustrate. So, ako dalangin ko na at least man lang yung pagtrato, bagamat mahirap yung Pilipinas, ganito lang tayo, third world, yung tratuhin na may paggalang at dignidad bawat Pilipino, may pambayad man o wala. Pangarap ko lang naman to. Nakakalungkot lang kasi. Anyway, God bless you everyone, and I wish na gumaling na si Doc Willie Ong at lahat ng kababayan nating may sakit. In the mighty name of Jesus, gagaling kayo. Gagaling tayo.